Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikalawang markahan, ikawalong linggo na dito sa ESP3. Ang ating gagamiting module ay mula sa DepEd Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. Isang bagong aralin na naman ang ating matututuhan sa araw na ito. Ito ay tungkol sa makiisa at maging masaya. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung oo, ilabas na ang iyong lapis o ballpen, sagutang papel at ang iyong self-learning module. Para sa ating layunin, nakapagpapakita ng may kasiyahan sa pakikiisa sa mga gawaing pambata, halimbawa ang paglalaro, programa sa paaralan, paligsahan, pagdiriwang at iba pa. Bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Lagyan ng puso o heart ang larawan na nagpapakita ng pakikiisa sa mga gawaing pambata. Biyak na puso naman o heartbroken kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, pagmasdan ang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga gawaing pambata? Kung ang sagot mo ay puso, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, pagmasdan ang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga gawaing pambata? Kung ang sagot mo ay broken heart o biyak na puso, tama ang iyong sagot. Para sa ikatlong bilang, pagmasdan ang larawan. Ang mga bata ay naglalaro. Ito ba ay nagpapakita ng pakikiisa sa kanilang gawain? Kung ang sagot mo ay puso, tama ulit ang iyong sagot. Ika-4 na bilang. Ang mga bata ay umaawit ng pambansang awit. Ito ba ay nagpapakita ng pakikiisa sa kanilang gawain? Ang tamang kasagutan ay puso. Ika-5. Ang mga bata ay nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Nagpapakita ba ito ng pakikiisa sa mga gawaing pambata? Kung ang sagot mo ay puso, magaling! Tama ulit ang iyong sagot. Ngayong naunawaan mo na ang mga bagay at mga gawain ng pakikiisa sa mga gawaing pambata, dumako tayo ngayon sa ating bagong aralin. Pero bago yan, ating munang suriin. Basahin ang bawat sitwasyon. Sa iyong sagutang papel o kwaderno, kopyahin at sagutin ang gawain. Lagyan mo ng check kung gaano mo kadalas nagawa ang mga gawaing nabanggit. Para sa unang bilang, ako ay nakikipaglaro ng maayos. Madalas mo ba itong gawin? Minsan o hindi? Kung ang sagot mo ay madalas, tama. Ikalawa, sumasali ako sa mga paligsahan sa aming paaralan. Kung mayroong sumagot na minsan, okay lang yan, tama ang iyong sagot.
mayroon ding mga bata na madalas ay sumasali sa mga paligsahan. Kaya okay lang ulit yon. Very good. Ikatlo, hindi ako nahihiyang makisalamuha sa tuwing may programa sa aming paaralan. Kung ang sagot mo ay madalas, tama. Dapat ipagmalaki ang iyong kakayahan. Ika-4, sa tuwing ako'y nakikilahok sa palaro o paligsahan ay nagtitiwala ako sa sarili at sinasabing, kaya ko ito. Kung ang sagot mo ay madalas, tama. Kailangan ng tiwala sa sarili para lalo nating magawa ang mga gawain na nakaatang sa atin. Ika-5, iginagalang ko ang pasya sa tuwing ako'y natatalo. Kung ang sagot mo ay madalas, tama. Kailangan igalang ang pagpapasya kung kayo ay natalo sa isang laro. Mahalaga ang sportsmanship sa paglalaro. Subukin natin. Punan ang patlang ng mga salitang aangkop sa sitwasyon. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon at gawin ito sa iyong sagutang papel o kwaderno. Ang mga pagpipilian ay kakayahan, tiwala, pagkakaibigan, saya, maisabuhay. Para sa unang bilang, ang pakikiisa sa mga gawaing pambata ay nagdudulot ito ng patlang. Ang tamang sagot ay saya. Ikalawa, sa pagsali sa mga gawaing pampaaralan, nahuhubog rin ang iyong patlang. Kung ang sagot mo ay kakayahan, tama. Ikatlo, ang paligsahan sa paaralan ay isang paraan upang tumibay ang patlang ninyong magkakamag-aral. Kung ang sagot mo ay pagkakaibigan, magaling. Ika-4, nagpapaunlad ang patlang sa sarili kapag nakikiisa sa gawain. Kung ang sagot mo ay tiwala, mahusay. Ika-5, kailangan nating patlang ang pakikiisa sa mga gawain. Kung ang sagot mo ay maisabuhay, tama ang iyong sagot. Ang pakikiisa ay nagdudulot ng saya. Ang batang tulad mo ay masaya kapag naglalaro, nakikihalubilo at nakisangkot sa mga gawain tulad ng pagsali sa paligsahan at iba pang gawain sa paaralan. Titibay rin ang pagkakaibigan ninyong mag-aaral. Kapag sumali ka sa alinmang mga gawaing pampaaralan, ay nahuhubog din ang iyong kakayahan. Napapaunlad ang iyong kaalaman at higit sa lahat ay nagpapalakas ng loob at nagbibigay ng kasanayan sa pagharap sa mga tao. Ating tuklasin. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Sa iyong sagutang papel, isulat kung ano ang iyong gagawin sa mga susunod na sitwasyon. Sa unang bilang, masamang-masama ang loob ng kaibigan mo sa pagkakatalo sa patintero. Ano ang gagawin mo? Tama, pagpayuhan po siya na huwag sumama ang loob bagkus tanggapin sa kalooban ang pagkatalo. Ikalawa, nakita mong ang mga kasabayan mo at katunggali sa paligsahan ay magagaling. Ano ang gagawin mo?
Tama, pagbutihan mo pa at mag-ensayo palagi. Ikatlo, nabalitaan mo na magkakaroon ng paligsahan sa pagpipinta, kaya't agad mo itong ibinalita sa kaibigan mong mahusay rito. Ngunit mahiyain at hindi pala sali ito. Paano mo siya hihikayatin? Tama, sabihan mo siya na sumali at huwag mahiya. Dahil magaling naman talaga siya sa pagpipinta. Marami sa mga gawaing pampaaralan ang nangangailangan ng pagkakaisa ng mga bata upang maging matagumpay ito. Ilan dito ay sa paglalaro, paligsahan, pagdiriwang at iba pa. Sa pakikiisa natin sa mga gawaing pampaaralan, nararapat nating gawin ng may kasiyahan. Makiisa tayo bukal sa kalooban at hindi napipilitan lang. Ang pagpapakita ng nararamdaman ay nangangahulugang tapat sa iyong sarili, gayon din sa iyong kapwa. Ating tayahin. Sa iyong kwaderno, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ang pagpipilian ay pakikiisa, pambata, paglalaro, mapagyaman, kagandahang asal, pagkaunawa. Ating basahin. Ang patlang sa mga gawaing patlang tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa sa paaralan gaya ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa ay nakatutulong upang patlang ang sarili sa patlang at patlang. Ating sagutan kung tama nga ba ang inyong naging sagot. Ang pakikiisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa sa paaralan gaya ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa ay nakakatulong upang mapagyaman ng sarili sa pagkaunawa at kagandahang asal. Alam kong nasagutan ninyong lahat ng tama ang ating pagsasanay. Kaya naman tanggapin ang very good star na ito. Tanda ito ng inyong pagiging matalino, mahusay at pagiging aktibo sa ating talakayan ngayong umagang ito. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli si Teacher Nathan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam mga bata!